diri sa tuwa sir no, especially sa tuang mga kuan, sa tuang mga taga Davao no, with regards aning shift ninyo to trimestral from quarterly. Thank you, Professor. Professor sa kwan, kanang K-pop. Man, thank you, man. First and foremost is proposal pa lang ni. So, dili pa ginisingan nga kanang final and official. And we do not, the Secretary himself has confirmed that he is actually proposing this. And I would like to surmise that the proposal is being directed to the President of the country. Ana mala. Then there is already a design to that. So, di pagyud na mo masulti kung pinal na bagyud na siya o kanusa na siya mapinal na siya once approved sa ipadangatan sa proposal. But the Secretary himself is saying that this will be a great help to the teaching learning efforts of the country because somehow this will provide enough space and latitude sa teaching, sa pagkat-on, niya na ay mga tanggalon ng mga activities. There's a more na dito sa paningkamot ng makat-on, matudloan ng bata. So trimester ni siya, dili ni siya mo guba sa number of calendar days because the number of days is actually demanded by a law na dapat dili mi mo baba sa 200 o dili mi mo lampas sa 220 ka adlaw sa amo ang pagtudlo. Dili na maapektuhan. In fact, pag mag-trimester na o may tabugan ni siya, kada semestre na specific number of days. Dili mo lampas og more or less 70, no? And then number 2, dili madaot ani ang curriculum. Wala baguhon. Ikatulo, dili pod maapektuhan ang mga subjects. It's just the same thing. Ang design actually is gi-expand lang siya para dili guot para sa tanan. Nay enough breathing space o elbow room para sa pagtudlo. So pasabot ba ni sir is ang kaning trimester is mura ni ang period of assessment para sa mga estudyante? Na parte siya, no? Na siya design nga mahatagan tong assessment period, pagtudlo gyud. To be very honest, dili pa siya officially communicated gyud sa mga teachers. Kay lagi proposal pa man siya. This will only become official once approved, and then under our usual procedure, there is a DepEd order to this effect. Ya dito pa ilatag kung unsaon siya pag-hanay o pagplastar o pag-implementa sa matag magtutudlo sa matag classroom. Gipaniguro nga kung mahitabo na ni siya, this will be beneficial to the teachers and beneficial to the children. Pero paunsa siya may mong beneficial sir? Katong gingon ka ganina, mas matutukan tong pagtuon, mas dako ilang panahon, and then mas adunay time allotment for remediation as compared sa pagkakaroon. Doon naman siya. Pero kung hasa-hasa nimo, tanggalon nimo tong mga gingon ni Secretary na mga aktibidades nga pangtanggalon, dako siya tabang. Di pa namo ginusulti ang nitty-gritty because the design is quite general. And then second, we will only come to know with respect to the specifics once number 1 maprobahan, number 2 mugawas na tong nakahanay gayud nga proseso. Trimestral formal lang ba? Trimester school operations or calendar, something like that. First grading, third gradings lang, wala na effort. Pero sir, So, prepare na sa teacher, kuha na lang siya. tulo ka per grade. Tulo ka grading systems. Pero sir, And then, of course, there's going to be a tweaking sa grado. clarify lang po na ako sir, kay namo ginagawas ng mga posts pod good na murag mo po diri ang adjustment. It's because during school years, nagiday na yung mga ginahimo nga holidays and class suspensions.
labaw na karon. Mm. Nga di ta kabalo kano sa moabot ang bagyo, no? Oo. Mga lihok sa yuta, earthquakes, landslide. So actually and honestly, the condition of the world is actually affecting So mo ni sa mga teaching consideration. learning process. Isa na sa mga rason nga nung kinahanglan din siyang tagaan og panahon because we really cannot just sit down and look at things nga okay lang. We really have to respond to the demands of the times. And isa din nga problema lagi kining nagsigi class suspensions because naay daot sa panahon. O ba ni ginahulat sa mga estudyante? Ang kasagaran po, manawagan po ta sa mga local chief executives na to, local government units na kining pag-declare bitaw class suspension, atong panahon po mayo, kay usahay, pag-declare na to musigang adlaw. Hindi Huh? gusto ko man mga parents eh, kaya ubang LGU, pinagpan na, declare Sige. na. Actually, namin kami problema din ha kay medyo wala pa confirm nga kahintang magulan-ulan lang nada yung declaration ng uban. Hasta ang barangay mag-declare. So it's actually affecting our teaching learning, no? Although, ako nag-respeto because they are the ones who are aware o kabalo sa ilahang sa kahintang sa ilang palibot, they have all the resources. Problem is, kung simpleng ulan lang, marag nabatasan na nga, di naman ulo ng mga bata, mo na ning after effect. Di naman ulo ng bata, kaya mag-declare na pugoy klase. Simpleng ulan lang, taligsik lang, kuha na. Ang effect, even if there's no suspension by the LGUs, ang epekto karon ani is ang mga bata mismo o gilikanan magingon nga ay na magpanulog kay mag-suspend na daw affected kayo. And then sir, there are confusions also to the teachers, sir, kung unsa daw ni pag-implement Ano sa? kaning trimestral na period kuan ninyo calendar. Ikaw, asa ka? Trimester o sa declaration? Dili, apart man siya, di ba? Part. Wala man lagi. Dili pa nato masultig unsay kuha na ni padulngan, not unless there is already that guideline nga ipahiluna sa atong ipagawas once approved kaubang mando. Okay, anyway sir,